What's up guys? So today, mag-rig walkthrough tayo dahil marami kami nare-receive na comments and mga messages, PMs na ano ba yung nakakabit sa rig mo, ano bang details ng gulong mo, ng ganyan. So ngayon, as much as possible, gusto namin i-share yung information mas detailed para magka-idea kayo and masagot namin yung mga tanong nyo. So tara, mag-walkthrough tayo, share ko sa inyo. Simulan natin dito sa bumper. Rival 4x4 aluminum bumper. So sobrang solid to kasi it's a lighter bumper compared to other brands. And yun nga, lighter and stronger. So meron din siyang ilaw, Osram na parang fog lamps. And then may tow hitch na rin siya. Ayan. Tow hitch na rin siya. And gusto ko dito kasi if eto lang i-upgrade mo sa harap, possible na pwede ka na hindi magpalit ng springs or suspension kasi magaan lang siya. It's around 40 plus kilos o 50 parang ganun compared to 89 sa ibang other brands. So it's lighter, mas sleek pa, mas pogi, and it gives you protection. Kasi ang bumper guys, insurance mo to pag nasa road ka. Hindi mo masasabi, it's for safety protection. So ayun, and then maangas na, safe ka pa. Pangalawa, siguro is itong Baha lights namin nandyan sa loob. Baha design. So, tinago namin dyan sa loob kasi para medyo sleek lang tignan. Along with the Baha Designs LED bars. So, ito sa taas. Yan. So, yan guys. Sobrang helpful yan sa amin kasi mahilig kami sa nung pumasok sa mga remote areas, so mga liblib talaga. So doon kailangan namin ng ilaw. So eto sobrang helpful nitong Baha Designs kasi alam naman siguro ng iba na pag binuksan mo yan magliliwanag yung gabi mo. So isa sa favorite ko yan, add-ons yung Baha Designs LED bars and itong nandito sa harap. So may winch na rin pala kami. May winch na kami, though kasama na to nung nabili namin yung pickup. So helpful na din. Di siya sponsored kung di ko babanggitin. Pero guys, kung gusto nyo miscore na itong The Lost Boys plate frame, yan. So available din to sa namin. Available din to. Message nyo lang kami. And meron din kaming UVP, though di rin to pero ayan, naka UVP din kami. Kasama na rin to nung binili namin yung sasakyan. Importante yan, no? Importante yan. Lalo sa amin, again, mahilig kami sa remote areas. Di namin alam yung terrain, so kailangan protected. Kaysa magbayad kayo ng pampagawa sa ilalim, pag sumabit kayo, mas mahal yun. Mahal. Same with the bumper. Pagka may nangyari, mas mahal magpagawa ng halos buong sasakyan. So let's move on to tires. Ito sobrang dami nagtatanong na to. Kasi tires and rims. Tires we are using Nito Ridge Grappler. Mga few weeks or a month na siguro namin gamit to. Months na siguro. Tapos we are 285 70/17. So yung previous tire na gamit namin is 295 70/17. Nag bumaba kaming konti. And mas okay. Kasi naka mud terrains kami. Ang maganda dito sa Ridge Grappler, hybrid kasi to guys. So pag nasa on-road ka, let's say highway or rough road, ganyan, magpe-perform siya. And then isa pinaka gusto ko dito, pag nasa highway ka, hindi siya maingay. So makapit, ganoon, nagpe-perform siya, okay siya. Sobrang gusto namin to. Isang one of the best upgrades din tong tires kasi again, importante to, hindi pwedeng di mo tututukan yung tires kasi nasa road ka lagi bumabiyahe ka. So isa sa pinaka-importante, Ridge Grappler Nito tires. Pogi pa no, yung tread at saka yung Pogi design pa, niya. Dalawa yung sidewall nito guys, merong aggressive side and yung medyo lesser aggressive tires. So medyo madumi lang ngayon kasi sumaba kami kahapon. And anong pinili mo? Ano yan nasa labas? Aggressive tires daw, aggressive look. Oo. And then napakarami nagtatanong, ano ba size ng gulong mo? Ano ba yung rims mo?
285 70/17, yung rims namin 17s, negative 25 offset. Yan, yung offset na yan. So marami di namin sinasabi yun, pero yun, sabihin na namin, negative 25 offset. May sayad ba? Dati meron, medyo in-adjust na namin, inangat namin konti. So wala nang sayad. Wala nang sayad. So let's move on. Ayun na, tinagot na namin, sobrang dami nagtatanong nun. Negative 25, 285 70/17. Upper control arm, naka hard race kami. And then suspension, Koni suspension. Di lang kita pero Koni. naka Koni yan. Koni suspension, guys. Ano, Paano ko ba honest siya review mo sa Koni? Paano ko ba siya isasabihin na, kasi ang hirap i-explain yung experience namin kasi ang saya namin eh. Pero naka-tatlong suspension ka na, di ba, na nasubukan? So far 3 pa lang nasubukan ko. So isang comfort shock suspension, isang yung high-end suspension. Pero so far, itong Koni, guys, binahe namin ng Mindanao to. Nikot namin ng Visayas, dinaan namin ng Deadly Summer Leyte, dinaan namin ng Nakar. Hindi sa loob hanggang Dapi Rocks lang. Dinaan namin ng Bicol ng ilang beses, in-off-road namin ng ilang beses. So sobrang satisfied kami kasi siguro maganda rin pagkakatune. And then Koni kasi is known to bring you safe and sound na parang walang aberya from point A to point B. So kumbaga durability, kumbaga hindi mo basta-basta masisira. Bulletproof. Bulletproof, and yun nga term nila. Koni, guys, wala akong masabi. Comfort, durability, masaya kami. Koni, naka Koni to front and rear. Koni raid yata yung nasa likod. So marami nagtatanong kung adjustable eh. Adjustable ang off Koni. vehicle. Hindi siya yung hindi siya yung knob lang na kagaya ng iba, twist mo lang. Ito tanggal, kailangan mo dalhin kay Mototesto kasi sa kanila, which is kabisado nila. Kabisado ni Sir Tim of Mototesto. Ito ano niya yan, forte niya tong Koni. So yun, guys, Koni suspension gamit namin. And then let's move forward or sideward with the ARB. Kasama na to nung binili namin yung sasakyan eh. So meron siyang stepboard or sliders. And then again, yung Baja Designs light na LED bars. Front runner roof rack. Dati naka generic roof rack kami, medyo tabingi eh. So pinalitan namin itong front runner roof rack. Kinuha din namin kay Mototesto. And napaka useful dito. Maxtrax. Guys, ayan kita. Guys, Maxtrax, hindi ano yan eh. Para sa akin, opinion ko lang, it's a 90% di mo magagamit. Pero yung 10% na yun, magsisisi kapag wala ka nito. So 90% looks, oy naka Maxtrax, ganyan, naka recovery board. Pero once na kailanganin mo, magsisisi ka kung wala ka nito. Nagamit ko na to once, may ni-recover kaming rig ng friend ko. Sobrang useful. So kailangan at least meron ka nito sa rig mo, lalo kung mahilig ka sa off the beaten path. Kailangan meron ka nito. Pero nakuha namin to kay Mototesto din. So check nyo, maraming kulay to and maraming models. So may ibang models. So check nyo, Maxtrax. Sobrang helpful ito, guys. Huwag nyo i-smallin to. And siya, fit na fit siya sa front runner rack. So may bracket siya para sa fittings niya kung saan mo siya ilalagay. Okay, next. And then 270 awning. I think ito yung isa sa pinaka basic if you go overlanding or car camping. 270 awning, Mototesto 270 awning. So dati naka side awning lang kami. Pero nung na-experience namin tong 270, better shade, much wider shade, the better. Kasi di mo alam pag umulan or maaraw, kailangan magtago, kailangan maggumalaw, magluto, magtrabaho, whatever. Mas may malaki yung shade na pwede mong pagtaguan. And mas marami kayong pwede magstay sa ilalim, marami kayong magagawa. Sobrang useful nito, guys, 270. I think ngayon mostly are using 270 than the side awning. And tibay, kamusta tibay? Tibay, tested to sa strong winds, rain, and as long as ipeg nyo lang siya, survive to. Nasa saan ba kami nun? Gabaldo, Nueva Ecija before, sobrang parang lakas ng hangin and ulan. Iniwan ko siya sa gabi. Survive siya. Basta nakapeg. And speaking of peg, actually to it's a tie gear.
Guys, sobrang useful nito. Kung makikita nyo to, ito yung tensioner. Ayan. So, nag-stretch siya. So, kapag humangin ng malakas, hindi masisira yung mga tali nyo or yung rooftop tent nyo or mabubunot yung peg. Kasi, kaya nga siya tensioner eh. So, mag-a-adjust lang siyang ganun. And, isang pinakagusto ko dito, hindi siya makalat kasi may bag na siya. So, may bag na siya dyan pag may mga excess ropes. And ito, isa sa pinaka best feature nito, hindi ka na magtatali. Kasi pull mo lang to pababa. Pull mo lang to pababa. Ayan. So magre-release na siya. Ano si Kep? Pag higpitan mo to, hila mo lang tong rope sa ano, ayan. Ayan na. So gusto mo higpitan pa, ayan. That easy guys, tie gear. Ito yung ano isang favorite purchase ko sa Mototesto, tie gear. Tapos ang isang low key feature nito, yung kulay. Aminin mo, ilang beses ka na napatid ng tali ng ano, ganito, na yung let's say ganyan, black. So, 'di ba? Ito mapapansin mo, malinis tignan and works well functionality wise, 'di ba? So, madali lang siyang gamitin and ganda. Guys, tie gear, gustong gusto ko tong product na to. So let's move here. This is the Lightner, eto to, yung frame mismo is the Lightner Active Cargo System. Ayan. Kung saan nakakabit yung RTT, etong gear pad. So let's talk about gear pad. Gear pad guys, ito yung storage na ilalagay mo dito sa Lightner. Kasi, ayan, malaki, medyo makalat lang. Pero this is a storage. Waterproof, durable, pang ano to eh, alam ko military grade to kasi this is used for yung mga combat sa Africa ba or somewhere in other countries. Itong Lightner Active Cargo System and the gear pad. So usually rifle yung mga nilalagay dito eh. So ito military grade to, sobrang useful kasi ang daming malalagay na storage and forged na kasi to, so mas magaan na, mas matibay yung frame. Itong frame na to guys, what's good about it is customizable siya. So let's say ngayon gear pad yung nakalagay dito, pero gusto mo gusto ko ng water tank dito sa side or gusto ko yung mga pala ko or whatever na maisip ko, pwede mo siyang lagayan, pwede mo siya i-customize, depende sa gusto mo or depende sa build na gusto mo mangyari. So sobrang useful ito. Kung makikita nyo sa Africa ba or somewhere mga Middle East country, yung mga Hilux dun, Lightner Active Cargo System gamit nila, mga rifle machine gun yung nakakabit nito sa taas. Ganun siya katibay. So yan yun, Lightner Active Cargo System and gear pad for storage. And then we have the bumper, daw kasama nito nung binili namin. And then let's move to the water station. This is Pack Off-Road. Pack Off-Road water source. So, nandito siya sa wheel well kasi yung wheel well is parang dead space. So, minaximize namin yung dead space. And then, at the same time, may water station ka. So, may mga pros and cons. Let's say, hindi siya pressurized pero it gives you what you need, water. Diba? Ito sobrang useful kasi nung kinabit sa amin to, mas napadali yung buhay namin sa camping, or overlanding. So, Pack Off-Road guys, this is around 40 ba? Not so sure 40 or 50 liters. 40 parang, or 50 yan. Parang mga ganun. Dami na nun. Hindi ka mag-aalala kung maubusan ka ng tubig as long as you use it wisely. Pero anong exhaust mo? Exhaust ko naka HK Chaos pero it's kasama na yun yung binili namin, so di ko na masyado i-share yan. Ito yung sinasabi mo kanina, yung mga pwedeng ilagay. Yan yung sinasabi ko. Ito yung smaller gear pad. Storage din to. So, if ever gusto mo ng gusto ko ng water port, gusto ko ng iba pang accessory na ilagay. So, bibili mo lang to para may ano ba tawag ito? Plate bracket or ganun. Tapos pwede mo na siyang lagyan. Let's see, gusto mo water port dito, gusto mo ng max trucks nilagay sa gilid or ganyan, whatever. So, customizable siya. Yun yung maganda dito sa Lightner Active Cargo System. Kasi anything na maisip mo,
pwede mong gawin. So may mga, ano ba tawag dito? Railing? Parang railing, struck railing. Oo, so whatever maisip mo. Gusto ko lagyan ng ilaw dito na nakaside sa gilid. Ganyan, pwede mo rin siya ilagay dito. So, sobrang solid nitong Lightyear. Sobrang happy kami dito. So, next, eto pinaka-importante. Kasi palaging debate to eh. Ground tent or RTT? Dati ground tent kami. Actually, may ground tent pa rin naman kami. So, pero, once na nag-RTT kami, masaya kami sa RTT. For safety reasons, mataas ka sa mga any animals na na naglalakad or ganun. So, I mean, maraming tapos mas komportable, mas madaling i-set up. So, maraming pros and cons. Depende pa rin yan. Pero kami so far, happy kami sa RTT. Our RTT is Wildland Rock Cruiser RTT. Ayan. So, it fits 2 to 3 persons, depende sa size. And then, anong pinaka gusto namin dito is hard shell siya. And then, pag sinet up mo to guys, less than a minute. Tanggal mo lang yung lock, push up, done. Yun lang. So, sobrang bilis na to. Habang nag-set up pa yung iba, ikaw pwede ka na matulog. So, may ganito na rin siya. Pwede ka rin maglagay ng add-ons. Railings na rin siya. So, pwede ka na rin maglagay dito. Pwede mo nang ikabit ko anong gusto mo sa awning. side. Tapos, pakita natin yung taas. ayan, silip mo yung taas. Ayan. May ilaw na rin siya guys, dun sa taas. Ayan. Tapos, 4 na side yung window. So, may airflow siya. Pwedeng net, pwedeng covered. So, waterproof. Okay din siya. May cushion na. Tsaka, may ano to, di ba? Shoe bag. May shoe bag, tinanggal ko sa loob. Dito yan nalagay. Para hindi nadudumi yan. Ventilation dito. So, RTT, yan yung Wildland Rock Cruiser RTT guys. Sobrang happy kami niyan kasi sa leak. Kasi sa leak, so far wala kami na experience. And then yun nga, tested namin to sa strong winds and yung medyo heavy rains. So far nakakatulog kami ng mahimbing. So, ventilation okay? Ventilation okay. Hindi pa namin na-try na yung ibang RTT. So, what we can recommend is the one that na-experience namin. And so far, masaya kami dito sa Rock Cruiser RTT. So, balik tayo dito guys kasi may papakita ako sa inyo. Ito, vital part din to ng camping. Kasi, I think everyone needs power station. So, lahat ng electronics namin, dito namin sinasaksak sa Jackery E1000 Pro. So, cellphones, drones, rice cooker, coffee machine, anything na electric, dito namin sinasaksak. So, alam mo, sobrang useful nito kasi di mo alam kung anong kakailanganin mo eh. So, kapag may power source ka, mas mapapadali buhay mo. And maganda dito kasi meron din silang available na solar panel which you can buy separately. Pero once ilang days ka nang nasa camp, pwede pag naubos to, pwede mo i-charge through solar panel. And yung solar panel na to, pwede kang mag-charge din doon. Let's say, sina-charge mo to, tapos gusto mo rin mag-charge ng phone, pwede kang mag-connect directly doon. So maraming features na maganda tong Jackery. Jackery E1000 Pro, sobrang helpful nito sa amin. Every time, dala namin to. Mga camping chairs namin are all from Alibaba. Yan, no? Alibaba. US brand. US brand to. So, pero meron din kaming mga camping chairs na Polar. So, yun, okay din yun, nandyan sa loob. And then, ito, kasi marami nagtatanong nito. Sobrang curious sila nito kasi sobrang bilis i-set up nito. This is the Polar 3 to 4 person tent. Anong term nila dito? Yung parang the king of parang ganun, parang the king of ground tent. Parang ganun kasi sobrang bilis i-set up nito. So, may cover siya guys. Pwede mong tanggalin tong cover pag walang ulan. Pwede mong tanggalin to. Tapos net lang siya. So, ginagawa namin, naglalagay kami ng folding bed. Para mas masarap yung tulog. Guys, siguro in less than a minute, or tama ba? Less than a minute. Minute. Kung dalawa kayo,
bang, tapos na to, ma-set up mo agad to, peg mo na lang. Ito, polar. Ito, pakita mo yung ano. Paano yung ano niyan, leak niyan? Di ka ba wala pang experience? Leak so far, wala, as long as parang gawin mo lang yung tama. Lagyan mo lang ng ventilation dito sa gilid. Okay, yan Para purpose. hindi siya mag-leak sa loob, hindi yung moist magda-drop sa loob. So, yun lang. Ito, lagi namin dala as backup tent kasi dalawa kami. Pwede naman kami dalawa sa taas pero we prefer na magkahiwalay. So, dito yung isa. Or pag may kasama kaming iba, dito namin pinapatulog. And bago natin makalimutan guys, lagi kami nagte-travel, lagi kaming nasa biyahe, nasa road, ganyan. So ang gamit naming oil is ELF. So ang recommended nila is 10,000, it's a fully synthetic. Pero what we do, 5 to 7,000. Usually 5,000 nga lang, nag-change oil na kami. Kasi ano mo to adventure machine mo to, alagaan mo to. So dapat wag mong hayaan na magtampo sa iyo yung sasakyan mo. So ELF lubricants yung gamit namin. Every now and then pinapacheck namin to, chine-change oil namin to. Kasi hindi pwedeng, and so far never pa kami binigyan ng problema nito, never pa kami tinirik nitong adventure rig namin na to. So yun, ELF lubricants, thank you. Yun din yung gamit pati sa motorcycles namin. If you follow us guys, you know we're into motorcycles also. So meron kaming big bikes and small bikes. So yun din yung gamit namin, ELF lubricants. Oh, so para sa mga maselan sa sasakyan, Autotech Detailing sa BF Parañaque, sila nag-maintain nito, sila nag-graphene coat nito. So ayan sila, check nyo rin sila, graphene Autotech Detailing sa BF Homes Parañaque. So ayun guys, I hope natulungan or nasagot namin yung mga tanong nyo regarding our rig. And abangan nyo yung mga next upgrades dito kasi lalagyan pa namin ng surfboard to, lagyan pa namin ng moto carrier, ng motorcycle para sa Strike Anywhere na rig talaga na goal namin. So abangan nyo yun, walkthrough namin kayo ulit doon. And para sa mga magtatanong and nagtatanong saan namin to sinet up, saan namin binili yung mga gamit na nilagay dito, guys, check out nyo yung Moto Testo Overland Equipment Philippines sa San Juan. So kausapin nyo lang, contact nyo lang sila, sobrang bait nila kausap, tutulungan nila kayo, hindi nila kayo bubudulin, promise. Sasabihin nila sa'yo kung ano lang yung dapat sa'yo, and kung insist mo talaga anong gusto mo, pwede rin yun. Pero guys, kausapin nyo Sir Tim Tuason o si Miss Janice, andun, sobrang helpful nila. Lahat ng kailangan nyo, matutulungan nila kayo, trust me. Yun. So majority nito, 90% of our rig, Moto Testo Overland namin kinuha or from galing. So guys, check nyo sila, and then pwede nyo rin sabihin na ano ba yung kinabit ni Lost Boys na ganto, ganyan. Banggitin nyo kami para mas magka-idea sila kung ano talaga yung gusto nyo. And then alam na nila yun, alam na ni Sir Tim yun. Sir Tim, hello Sir Tim. So yun lang guys, thank you for supporting the Lost Boys PH on behalf of Brian, nandiyan sa likod ng camera. So thank you, and we'll see you in the next adventure. Keep spreading the smile. Thank you guys.